Nakita natin sa nakaraang episode ang pagkakapaslang kay Jinwoo ng dalawang monarch. Nakita natin na bumalik ang ating bida sa nakaraang kung saan kakalabas lang niya sa Double Dungeon at pagkatapos ay binisita ang noong nabubuhay pa na si Chairman Go Gun-hee. Sa pagtatapos ng episode na ito ay napagalaman ni Jinwoo na ito ay isang ilusyon lamang at sa unang pagkakataon ay lumabas na din si Ashborn. Nagpatuloy ang kwento sa paglalakad palapit ng isang nilalang kay Jinwoo. Sa malalim at nakakapangilabot na boses ay inalok nito si Jinwoo na manatili na lamang sa mundong iyon habang buhay. Doon, lahat ng gustong gawin ni Jinwoo ay magagawa, parang isang magandang panaginip at hindi na niya kailangan pang magising mula rito. Sumagot naman si Jinwoo at tinanong ang nilalang kung hinihinigi nitong manatili siya sa ilusyon na ginawa nito. Agad na sumalungat ang nilalang at sinabing hindi siya ang gumawa ng mundo kundi si Jinwoo. Nagulat si Jinwoo at nagtatakang tinanong na paanong siya ang gumawa. Bigla ay nag-transform ang nilalang sa anyo ng mga kaibigan at kapamilya ni Jinwoo habang pinapaliwanag na nabuo ang mundo sa pinagsamang kapangyarihan niya at matinding pagnanais ni Jinwoo na maitama ang mga nagawang pagkakamali. Ang mundo ng panghabang buhay na pahinga at kamatayan. Wika nito na matagal na niyang sinusubaybayan si Jinwoo, simula sa pagharap sa maraming laban, pag-iwas sa kamatayan, hanggang sa mapagtagumpayan lahat ng mga paghihirap. Unti-unti ay nag-transform ang Shadow bilang si Jinwoo. Sa mababa at walang buhay na boses, sinabi ng nilalang na siya ang refleksyon ng pagkatao ni Jinwoo at sa teritoryo niya, pwedeng gawin ni Jinwoo ang lahat ng gustuhin. Bigla ay nagpatubo ito ng napakalaking puno gamit ang kapangyarihan. Wika ng nilalang na kahit ang kanyang mga tagasunod ay pwedeng angkinin ni Jinwoo. Pagkasabi ay ginawa naman nito na magandang bulaklak ang higanteng puno. Muling nagsalita ang nilalang at sinabing pwede ring i-absorb ni Jinwoo ang lakas ng kanyang mga tagasunod. Sa isang iglap, ang magandang bulaklak ay nalagas at nalanta. Makikita na nag-transform ang nilalang bilang si Cha Hae-in at napunta sila sa isang magandang hardin na puno ng magagandang bulaklak. Wika nito na bagamat posible lamang ang lahat ng iyon sa kinaroroonan ng mundo, ang kapangyarihan na lumikha, sumira, at magbago ng mga bagay-bagay ay hindi mahigitan ng kahit na sino. Nagsalita si Jinwoo at tinanong ang nilalang kung may kakayahan rin siya na kaparehas nito. Ngumiti ang nilalang sa pagkatao ni Cha Hae-in at sinabing matagal niyang inasam na makilala si Jinwoo. Unti-unti ay bumalik ito sa dating anyo at nagpakilala kay Jinwoo bilang Shadow Monarch, ang hari ng kamatayan at tagapagbantay sa kadiliman. Hindi naman na nagulat si Jinwoo bagkus tinanong niya kung bakit siya ang napili ng Shadow Monarch. Itinaas ng Shadow Monarch ang isang kamay at sinabing ipapakita niya ang simula at katapusan. Sa isang iglap ay nakita ni Jinwoo ang kasalukuyang panahon kung saan ay tuluyan siyang nabalot ng yelo mula sa Monarch of Frost. Nagsalita ang Beast Monarch at sinabing sigurado siyang patay na si Jinwoo. Samantala, sa di kalayuan ay makikita ang pagkabahala kay Thomas Andre nang tanungin si Leonard Nerman kung ano ang nangyayari dahil naramdaman niya na nawala ang presensya ni Jinwoo. Hindi rin makapaniwala si Baekhyun-ho sa nasaksihan. Dahil kung mamamatay ito ay ibig sabihin lamang na walang kahit na sino ang pwedeng makatalo sa mga halimaw. Sa tuktok ng building ay galit na galit si Lim Tae-ju at sinabing dapat hindi siya nakinig sa sinabi ng lalaki kanina. Pero huli na para umatras pa dahil mas malalagay sa panganib ang lahat kung hindi matatalo ang mga halimaw. Kahit bigo ang national level hunters, sa tingin ni Lim Tae-ju na may pag-asa pa kung sabay-sabay na atakihin ang mga halimaw. Malakas na sumigaw si Lim Tae-ju sa mga kasamahan at inutos na humanda sa pag-atake at unahin nila ang halimaw na mukhang White Walker. Pero biglang nanlaki ang mga mata ng Frost Monarch at ni Lim Tae-ju nang marinig ang mahinang tibok ng puso mula kay Jinwoo. Hindi makapaniwala ang Monarch of Frost at ang Beast Monarch na ang puso na kanilang sinaksak kanina ay tumitibok na ulit. Napuno ng takot ang Monarch of Frost at Beast Monarch nang mapagtanto na sa oras na ma-resurrect si Jinwoo ay tuluyan nang makakabalik ang Shadow Monarch. Madaling sumugod ang dalawa para pigilan ang pagkabuhay ni Jinwoo. Pero biglang may malakas na sipa ang lumapat sa mukha ng Beast Monarch dahilan para tumilapon ito kasama ang Monarch of Frost. Ang nilalang pala ay walang iba kundi ang ama ni Jinwoo na si Sung Il-hwan. Mga bro, 1,699 likes ang goal natin sa video na ito. Nakaka 20,000 views ang videos natin. Isang like nyo lang ang kailangan ko. Paabutin nyo ng 1,699 likes ang video na ito at ilalabas ko na din agad yung episode 7. Kayo na lang ang hinihintay ko. Bilisan nyo at mag-like na kayo. Subscribe na din kayo sa iba pa natin channel, libre lang ang content natin, kaya hinihingi ko ang suporta nyo. Tumayo ito sa harapan ni Jinwoo at nagbanta na walang sinuman ang pwede pang makapanakit kay Jinwoo. Samantala, makikita ang pagbabalik tanaw ng pagsisimula ng lahat kung saan tanging liwanag at kadiliman lamang ang meron. Sabi, na noon ay hinati ng ruler ang liwanag para gumawa ng mga fragment, habang hinati naman ang kadiliman para gumawa ng 8 monarch.
Ang mga monarch ay nilikha para sirain ang mundo samantalang ang mga fragment naman ay nilikha para protektahan ang mundo. Dahil dito ay nagsimula ang walang hanggang labanan sa pagitan ng mga fragment at monarch. Pero dahil sa walang katapusang labanan, hindi napigilan ng Brightest Fragment of Luminosity na magtanong sa ruler kung bakit hinahayaan nito na mapatay ang mga sundalong lumalaban para sa kanya. Kung bakit hindi tulungan ang mga sundalo para matalo ang mga kalaban. Nagmakaawa ang Brightest Fragment habang nakaluhod sa harapan ng ruler na bigyan sila ng lakas para tuluyang matalo ang mga monarch. Pero walang sagot na nakuha ang Brightest Fragment. Doon ay napagtanto ng Brightest Fragment na ang labanan sa pagitan ng mga fragment at sovereigns ay isang katuwaan lamang para sa ruler at wala itong balak na matapos ang gulo. Hindi masikmura ng Brightest of Fragment ang dismayang nararamdaman habang napag-isip-isip na buong buhay nila ay nagbigay papuri sila sa ruler, sumunod sa mga ginawa nitong batas dahil ang hindi sumunod ay mamamatay. At sumumpang ibibigay ang buhay bilang pagbibigay parangal sa katastaasan. Pero ang katotohanan, kahit sumunod sila sa batas na binigay ng ruler, ay wala silang ibang hahantungan kundi kamatayan. Sa sandaling iyon, nilamon ng matinding galit ang Brightest of Fragment. Wika nito na hanggat nabubuhay ang ruler ay hindi matatapos ang kaguluhan. Nang malaman ito ng ibang fragment, doon nagsimula ang malaking pag-aaklas. Tinuro ng Shadow Monarch ang Brightest of Fragment habang nakatayo sa tabi ni Jinwoo at sinabing siya yon sa nakaraan. Wika ng Shadow Monarch na kasama ang ilang fragment. Nakipaglaban sila sa hukbo ng mga fragments na nag-aklas laban sa ruler dahil sa kabila ng mga nalaman, pinili pa rin niyang paglingkuran ang ruler. Pero bigo silang manalo laban sa mga ito. Habang nag-agaw buhay dahil sa dami ng sandata at sibat na tumama sa kanya, muling nagmulat ang mga mata ng Brightest of Fragment sa kadiliman. Doon ay napagtanto niya na may lihim na ibinigay ang ruler na kapangyarihan. Unti-unti ay nabalot siya ng kulay itim mula sa mukha, patungo sa pakpak hanggang mabalot ang buong katawan. Isa-isang nagsitalsikan ang mga nakatusok na sandata sa kanyang katawan. Tumayo ang Brightest of Fragment sa bago nitong anyo bilang Shadow Monarch. Sumigaw ang Shadow Monarch ng arise at nagsibangon ang mga nasawing fragment bilang mga Shadow Army. Muli ay pinangunahan ng Shadow Monarch ang bagong hukbo pero huli na ang lahat. Pagbalik nila para kaharapin ang mga nag-aklas na fragment ay patay na ang ruler. Makikita ang walang buhay na katawan ng ruler habang nakaupo sa trono, habang umaagos ang dugo sa sahig dahil sa nakatusok na mga sibat sa buong katawan nito. Ang pumatay pala sa ruler ay ang natitirang fragments ng Brilliant Light. Pagkatapos patayin ang ruler, tinawag ng mga ito ang sarili na rulers. Ginamit ng mga ito ang iba't ibang kasangkapan na nagtataglay ng kapangyarihan ng ruler para isa-isahing patayin ang mga sovereigns. At bilang resulta, una nilang nahuli ang King of Giants na si Lydia. Dahil sa nangyari, nasira ang balanse ng kapangyarihan sa magkabilang panig. Wika ng Shadow Monarch, nang mapagtanto ng sovereigns na nasa panganib sila, kinuha niya ang pagkakataong iyon para makipagsanib puwersa sa mga ito para labanan ang mga rulers. Doon ay pinagpatuloy niya ang walang hanggang labanan, hindi bilang Fragment of Brilliant Light o Emissary, kundi bilang Shadow Monarch, kasama ng 8 pang sovereigns na di naglaon ay tinawag na ring mga monarchs. Nakiayon ang oras sa hukbo ng Shadow Monarch, dahil ang mga namamatay sa labanan ay dumadagdag sa kanyang Shadow Army. Habang tumitindi ang labanan sa pagitan ng mga monarchs at rulers, nakipagsanib puwersa ang Shadow Monarch sa Army of Destruction na pinangungunahan ng King of Berserk Dragons. Nagpamalas ng matinding lakas ang pagsasanib puwersa nila ng King of Berserk Dragons, kaya nagsimula siyang katakutan hindi lamang ng mga rulers, kundi pati na rin ng kasamahan niya ng mga monarch. Habang papalapit ang katapusan ng kaguluhan, 2 sa mga monarchs ang tuluyang nagsanib puwersa para traidurin siya. Nagpasimula ng labanan ang Monarch of White Flame at Beast Monarch na halos umubos sa hukbo ng Shadow Monarch. Nang mapagtanto ang mabigat na kapalit ng pagtatraidor, tumakas ang Beast Monarch at iniwan ang mga sundalo nito. Samantalang ang Monarch of White Flames ang tumanggap ng parusang kamatayan mula mismo sa kamay ng Shadow Monarch. Walang ano-ano'y makikita ang pagbaba ng mga rulers mula sa kalangitan. Naghanda ang Shadow Monarch para makipaglaban pero laking gulat niya na nagsiluhod ang mga ito habang nakapalibot sa kanya. Nagsalita ang isa sa mga rulers at tinawag siyang Greatest Fragment of Brilliant Light. Buong pagpapakumbaba itong humingi ng kapatawaran bilang pagsuko dahil wala na silang dahilan para lumaban pa. Napaisip ang Shadow Monarch na kayang-kaya siyang tapusin ng mga rulers pero pinili ng mga ito na sumuko at piliin ang kapayapaan. Kung sa bagay, maliit na bagay ang pagsuko sa mga panahong nakipaglaban siya bilang pinuno ng mga ito. Pero sa isang iglap ay nanumbalik ang kanyang galit nang maalala ang brutal na pagpatay ng mga ito sa ruler. Buong lakas niyang sinakmal ang mukha nito at sinabing walang kapatawaran ang kanilang nagawang kasalanan. Hindi tumanggi ang ruler at sinabing labag rin sa loob nila ang pag-aaklas, pero iyon lang ang paraan para matapos ang labanan. Bigla ay hiniling ng ruler na tapusin ang kanyang buhay bilang kabayaran sa pagpatay sa Absolute Being.
At kasabay ng pagsusumamo nito na patayin siya para matapos na ang galit ng Shadow Monarch, makikita ang pagdating ng daan-daang hukbo ng mga rulers. Sa katauhan ni Norma Senner, sinabi ng Shadow Monarch na nabigla siya sa lahat ng mga nangyayari, hindi niya alam ang gagawing desisyon. Dagdag niya sa pagkatao naman ni Thomas Andre na ginawa na lamang niyang rason ang paghihiganti sa Beast Monarch. Plinano niyang sugurin ang hukbo ng Beast Monarch sa oras na manumbalik ang kanyang lakas. Pero habang nagpapagaling, natalo ng mga rulers ang karamihan sa mga monarchs. Sinubukan niyang harapin ang natitirang mga monarchs na nagawang makatakas sa pagitan ng mga dimensional cracks. Pero pinagbawal ng King of Dragons ang anumang labanan dahil kailangan ng mga monarchs na magpagaling. Dahil dito inalok siya ng King of Dragons na humanap ng bagong mundo para makapagtatag ng bago nilang army. Nagsalita si Jinwoo at tinanong kung ang nahanap na bagong mundo ay ang Earth. Bigla ay lumabas ang isang senaryo kung saan ang buong Seoul ay natutupok ng apoy. Napaisip si Jinwoo na nakita na niya ito dati. Nagtanong si Jinwoo kung ito ang mangyayari sa hinaharap. Tumanggi ang Shadow Monarch at sinabing ang nakikita ay nangyari sa nakaraan. Hindi maunawaan ni Jinwoo ang tinutukoy ng Shadow Monarch. Dito ay ipinaliwanag ng Shadow Monarch ang tungkol sa Cup of Reincarnation. Wika ng Shadow Monarch na noong malaman ng mga rulers ang pagkilos ng mga monarchs para sirain ang mundo, pinadala ng mga rulers ang kanilang army. Sa labanang iyon ay natapos ang mundo. Nagalit ang mga rulers sa nangyaring pagkasira ng mundo. Sa kagustuhang maitama ang mga nangyari, ginamit ng rulers ang isang magic tool na may kapangyarihan ng absolute being, ang Cup of Reincarnation. Ang Cup of Reincarnation ay may kakayahan na ibalik ang oras ng 10 taon. Ginawa ng rulers ang lahat para mabago ang kapalaran ng mundo, pero bigo sila. Paulit-ulit lamang na pagkasawi ng lahat ng mga tao ang nagiging katapusan. Manalo man o matalo ang mga rulers, hindi nito mabago ang katotohanang mahihina ang mga tao sa Earth para makipaglaban sa mga monarch. Kaya nagdesisyon ang mga rulers na kung hindi nila magagawang iligtas ang lahat, gusto nilang siguraduhin na mayroong mga taong matitira para ipagpatuloy ang buhay sa mundo. Doon ay napagtanto ni Jinwoo kung bakit nilikha ang mga hunters. Napaisip si Jinwoo at doon ay tuluyang napagtanto na ilang beses nang dumaan ang mundo sa paulit-ulit na pagkawasak dahil sa Cup of Reincarnation. Masaya ang Shadow Monarch na unti-unti nang nauunawaan ni Jinwoo ang nangyayari. Wika ng Shadow Monarch na bagamat hindi makokontrol ng rulers ang mga nakatakdang mangyari, nagawa naman ng mga ito na malaman ang mga pagbabago sa oras na ginagawa ng Cup of Reincarnation. Pero kasabay ng pilit na pagbabago ng mga rulers sa kanilang mga pagkakamali, patuloy namang binabago ng mga monarchs ang kanilang taktika hanggang sa hindi na pwedeng magamit ang Cup of Reincarnation. Pinatigil ni Jinwoo ang Shadow Monarch at nilinaw kung may limitasyon ang Cup of Reincarnation. Kagaya ng pagpatay sa absolute being ng kanyang mga nilikha, may limitasyon ang lahat. Nagtanong si Jinwoo kung paanong napatay ng mga rulers ang absolute being. Paliwanag ng Shadow Monarch na kagaya ng mga tao na namamatay mula sa mga makinang kanilang nilikha. Kaya rin ng mga tao na patayin ang kanilang tagapaglikha pag nagsama-sama. At ito ang pinakaplano ng mga monarchs para talunin ang mga rulers. Kagaya ng pagpapahiram ng mga rulers ng kapangyarihan sa mga tao para talunin ang mga halimaw. Plano rin ng mga monarchs na humiram ng katawan ng mga tao para makapasok sa mundo at dalhin ang kanilang mga hukbo ng mas maaga kaysa sa inaasahan ng mga rulers. Plano ng mga monarchs na gamitin ang magical energy na nakakalat sa buong mundo para itrap ang mga rulers. Doon ay naunawaan ni Jinwoo na sa oras na mangyari ang lahat ng plano ng mga monarchs, ay mapapadali ang pagkatalo ng mga rulers. Sumang-ayon ang Shadow Monarch. Wika ng Shadow Monarch na hindi naging madali para sa kanya at sa Monarch of Destruction na makahanap ng tao na may kakayanang i-handle ang kanilang kapangyarihan. Kaya lumapit ang isang mage na tinatawag na architect para alukin sila na ihanap sila ng tao. Gamit ang system na ginawa ng architect, sinuyod nito ang mga taong may kakayanang tumambas sa kapangyarihan ng Shadow Monarch. At sa kahahanap ay natagpuan nito ang isang lalaki na binago ang batas ng laro at si Jinwoo iyon. Isang tao na kahit mahina at ilang beses na kinaharap ang kamatayan, nagawang makaligtas ng paulit-ulit. Wika ng Shadow Monarch na matagal niyang sinubaybayan si Jinwoo. Kahit tutol ang architect, pinili niya si Jinwoo. Sa mga sandaling iyon ay naging si Jinwoo ang anyo ng Shadow Monarch. Tinuro ng Shadow Monarch si Jinwoo at pinaalala ang mga sinabi noong una. Nanlaki ang mga mata ni Jinwoo at sinabing kahit nalagpasan ang ekspektasyon ng architect, sigurado siya na hindi niya kakayanin ang kapangyarihan ng Shadow Monarch. Wika ng Shadow Monarch na gumamit ang architect ng games and recreation para unti-unting adjust ang katawan ni Jinwoo bawat level para tumumba sa kanya. Sumeryoso ang mukha ni Jinwoo at biglang tinanong ang Shadow Monarch kung bakit tinraidor ang architect. Wika ng Shadow Monarch na dahil iyon sa pagpili niya ng kung kaninong panig siya kakampi. Gumawa siya ng desisyon at wala siyang balak pang baguhin yon.
Wika ng Shadow Monarch na masaya siya sa mga panahong kasama si Jinwoo. Naranasan niya kung paano maging tao at ayaw niyang mawala lahat ng mga alaalang iyon. Sa isang iglap, ang madilim na paligid ay biglang bumalik sa tila paraisong lugar at muling tinanong ng Shadow Monarch si Jinwoo kung mananatili sa mundo ng kamatayan, kung saan pwede siyang magpahinga at mag-enjoy sa mga panaginip na kanyang ginawa o bumalik sa realidad kung saan kailangan niyang makipaglaban. Sa pagkakataong iyon ay sinabi ni Jinwoo na parehas lamang ang kanyang sagot. Hindi siya dapat naroroon sa mundo ng kamatayan. Ngumiti ang Shadow Monarch sa pagkatao ni President Go Gun-hee at tumingin kay Jinwoo. Nagtanong si Jinwoo kung iyon na ang huli nilang pagkikita. Wika ni President Go Gun-hee na maaaring ito na nga ang kanilang huling pagkikita dahil magpapahinga na siya, pero si Jinwoo at ang Shadow Monarch ay patuloy na mabubuhay. Makikita ang pagbalik sa tunay na anyo ng Shadow Monarch at sinabing naging ganap na ang kapangyarihan ni Jinwoo at isang paraan lamang ang magiging daan para siya makabalik. Ngumiti si Jinwoo at sinabing alam niya. Umuhip ang malakas na hangin at nagsiliparan ang dahon ng mga bulaklak sa paligid. Unti-unting naglaho si Jinwoo at binigkas ang salitang Arise. At dito na nagtatapos ang Season 4 Episode 6 ng Solo Leveling. Panoorin nyo na din ang Episode 7, ilalagay ko na yon sa ating channel. Huwag nyo kalimutan mag-like para maka next episode agad tayo.